Sa pagpapatuloy ng kwento, nagtataka ang mga players na nasa starting town na first tier dahil may isang knight na dumating at kapansin-pansin ang suot niyang high-level na gear. Meron din itong suot na kapa na may emblem na isa sa mga high-rank na clan. Ang knight na ito ay isa-isang chini-check ang mga pangalan ng players na naroon at tila siya ay may hinahanap na player. Nagtataka ang mga baguhang players kung bakit merong isang knight sa town na para lamang sa mga beginners. Ang knight na ito pala ay si Ray. Naglaro na rin siya ng SLF upang mas mapalapit kay Rakuro. Hinahanap niya si Sanraku sa first tier dahil alam niya na doon magsisimula ang lahat ng mga bagong players, ngunit nagtataka siya kung bakit wala doon si Sanraku. Si Sanraku pala ay patungo sa town ng Secondale, ngunit kailangan niyang kalabanin at talunin ng isang area boss na Ravenous Python upang makadaan sa tulay papunta sa town. Sa pagpapatuloy ng laban ni Sanraku sa isang area boss, unang sumugod si Sanraku upang atakihin sa ulo ang ahas. Ngunit ibinuka ng ahas ang kanyang malaking bibig upang kainin si Sanraku, ngunit nailagan niya ito. Naisip ni Sanraku na pag-aralin muna ang galaw ng ahas upang malaman niya kung paano umatake ang ahas. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga skills, ito ay ang tap step skill, isang buff upang ma-enhance ang kanyang evasion o ang pag-iwas sa mga atake. Nagsimulang umatake ng mabilis ang ahas, ngunit naiwasan itong lahat ni Sanraku dahil sa tulong ng kanyang skill. At nalaman ni Sanraku na ang ahas ay walang instant kill attacks at isa lamang itong area boss para sa mga baguhan. Muling umatake ang ahas, ngunit nasalag at naiwasan ito ni Sanraku. Malaki ang kumpiyansa ni Sanraku na kaya niyang talunin ang ahas, ngunit kailangan niya pa ring mag-ingat dahil maaari niyang ikamatay kapag natamaan siya ng atake nito. Muling sumugod si Sanraku, nakahanda namang umatake ang ahas. Naiwasan ni Sanraku ang atake ng ahas at sinubukan niyang atakihin ang katawan ng ahas, ngunit naputol ang kanyang weapon dahil sa kapal ng balat nito. Dahil dito ay ginamit na ni Sanraku ang kanyang weapon na Vorpal Chopper. Muling umatake ng mabilis ang ahas, ngunit madali lang itong naiwasan ni Sanraku. Lumundag ng mataas si Sanraku upang iwasan ang atake ng ahas at sinabing babalitan niya ng buhay ang ahas na ito. Habang nasa ere ay naghanda ng isang matinding skill na pang-atake sa matigas na balat ng ahas, ito ay ang Screw Pierce. Ngunit bago pa matuloy ang atake ni Sanraku ay biglang iniharang ng ahas ang dulo ng kanyang buntot na parang isang shield. At bigla itong nagbuga ng kulay purple na likido at hindi ito naiwasan ni Sanraku dahil siya ay nasa ere. Bumagsak siya sa lupa at pagbangon niya ay nagtaka siya kung ano ang likido na ibinuga ng buntot ng ahas. Ito pala ay isang poison attack na may status effect na kung saan ang player na matatamaan nito ay mababawasan ng 1 HP kada 10 segundo. Masyadong minaliit ni Sanraku ang kakayahan ng ahas, ngunit hindi siya nagpatinag dahil mas marami siyang nakalaban na mas unfair na monsters sa mga trash game na natapos niya noon, kaya hindi siya basta na lang susuko dahil lang sa binugahan siya ng isang nakakalasong likido. Patuloy na umatake ang ahas at nasalag naman itong lahat ni Sanraku. Habang patuloy ang kanilang laban, unti-unti namang nababawasan ang HP ni Sanraku dahil sa natanggap niyang poison attack galing sa ahas at meron na lamang siyang 4 na minuto bago maubos ang kanyang HP. Kailangan niyang makapagpatama ng maraming critical hit sa ahas upang matalo niya ito bago siya maubusan ng HP at mamatay. Sa game na ito ay hindi random o paswertihan ang pagdeal ng critical hit. Nagiging critical ang damage kapag sa magandang parte ito tumama o kapag natamaan mo ang weak spot ng iyong target o kalaban. Ngunit ang ahas na kalaban ni Sanraku ay may makapal na kaliskis, kaya naisip ni Sanraku na maaring sa ulo ang weak spot ng ahas na ito. Lumundag ng mataas si Sanraku at sinubukang atakihin ang ulo ng ahas. Tumama sa ngipin ng ahas ang atake ni Sanraku, ngunit hindi man lang ito nagalusan. Unti-unting nauubos ang HP ni Sanraku at wala pa rin siyang naipatamang malakas na atake sa kanyang kalaban na ahas. Sinubukan ulit ni Sanraku na atakihin ang ahas, pinunteriya niya ang katawan ng ahas gamit ang kanyang skill na Screw Pierce. Napahiyaw ang ahas sa sakit dahil tumalab ang atake na iyon ni Sanraku. Nagkaroon ng pag-asa si Sanraku dahil sa wakas ay gumana ang kanyang atake. Dahil sa atake niyang iyon ay nagkaroon ng weak spot ang ahas, kaya paulit-ulit itong aatakihin ni Sanraku hanggang maubos ang HP nito. Nakailang sunod-sunod na atake na critical hit si Sanraku sa weak spot ng ahas, ngunit hindi pa rin ito namamatay. Habang patuloy ang pag-atake ni Sanraku, ginamit ng ahas ang kanyang buntot upang mapahinto sa pag-atake si Sanraku. Dahil dito ay naihagis si Sanraku papunta sa ere. Habang nasa ere ay na-realize ni Sanraku na medyo lumaki ang kanyang ulo at minaliit ang larong ito dahil lamang sa natapos niya ang Feria Chronicles Online. Naisip niya noon na kayang-kaya niyang talunin ang anumang monster sa Shangri-La Frontier kahit hindi siya gumamit ng mga recovery items. Hindi maiiwasan ni Sanraku ang atake ng ahas habang siya ay nasa ere, kaya tuluyan na nga siyang nasakmal at nasa bibig na ng ahas. Ngunit hindi pa rin pumayag si Sanraku na basta-basta na lang siyang lamunin ng ahas na ito. Kumawala siya mula sa bibig ng ahas at ginamit niya ito upang makalundag ng mataas, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang flash counter skill upang atakihin ang ulo ng ahas. Ngunit hindi pa rin sapat ang atake na iyon upang mapatay ang ahas na ito.
Inalis ni Sanrako ang isang weapon sa kanyang kamay at lumambitin siya sa buhok ng malaking ahas. Habang nakalambitin ay gamit ni Sanrako ang kanyang isang weapon upang magbigay ng isang malakas na atake. Muling ginamit ni Sanrako ang kanyang skill na Screw Pierce, ngunit sa pagkakataong ito ay sa mata ng ahas niya ito isinaksak. Nagdulot ito ng matinding damage at agad itong ikinamatay ng malaking ahas. At sa wakas ay natalo ni Sanrako ang area boss na ito ng mag-isa. Nadagdagan ng 2 ang level ni Sanrako dahil isang area boss ang kanyang natalo. Nagdiwang siya sa kanyang pagkapanalo. Meron ding drop na Python Scale at Python Whitehair ang malaking ahas. Habang sinusuri ang mga items na kanyang nakuha ay biglang nagpop ang kanyang character status. Nagpapakita ito na meron na lang siyang 9 na HP o 90 seconds bago siya mamatay dahil sa lason. Nagmamadali niyang chinek ang paligid kung meron ba siyang mga items na hindi nakuha. Kailangan niya ring i-distribute ang stats points na nakuha niya sa kanyang pag-level up ngunit nauubusan na siya ng oras kaya inilagay niya na lang itong lahat sa kanyang stamina at agility na makakatulong sa kanya upang makatakbo ng mas mabilis papunta sa town. Plano niyang bumili ng antidote pagdating niya sa town ngunit hindi niya alam kung saan banda ang mga shop sa town kaya naisip niyang hindi ito magandang plano. Kaya i-update niya na lang ang kanyang respawn point upang kahit mamatay siya ay hindi siya babalik ulit sa umpisa. Kailangan niyang pumunta sa isang inn upang magawa ito, ngunit hindi niya alam kung saan banda sa loob ng town. Sa harap ng gate ay may 2 players ang nag-uusap, ito ay si Mia at Renji. May gusto si Renji kay Mia at sa loob ng 3 taon ay napapayag rin ni Renji na maglaro ng Shangri-La Frontier si Mia kaya hindi niya sasayangin ang pagkakataong ito na mas mapalapit sila sa isa't isa. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakarinig sila ng ingay, inakala ni Mia na ito ay isang monster kaya inihanda niya ang kanyang pana upang atakihin ito, ngunit pinigilan siya ni Renji dahil napansin nito na may player name sa taas ng ulo ang nilalang na ito. Sinabi ni Renji kay Mia na hindi niya pwedeng atakihin at patayin ang ibang player dahil magkakaroon siya ng skull o bungo na icon sa tabi ng kanyang pangalan. Ayaw ni Mia na magkaroon ng bungo na icon sa tabi ng kanyang pangalan kaya ibinaba niya ang kanyang armas. Napatanong si Mia kay Renji kung bakit kaya kumakaripas ng takbo ang player na iyon. Sumagot naman si Renji na maaaring dahil nalason daw ito. Pinukaw ni Renji ang atensyon ni Sanrako at itinuro nito ang direksyon papunta sa inn at sinabing hindi ma-update ang kanyang respawn point hanggat hindi siya makahiga sa kama doon kaya kailangan niyang mag-ingat. Dali-dali namang pumunta si Sanrako papunta sa direksyong itinuro ni Renji. Pagkarating ni Sanrako sa loob ng inn ay nagtungo agad ito sa innkeeper upang magtanong ng available na kwarto, ngunit ang innkeeper na ito ay isang NPC kaya marami itong mga bagay na sinasabi gaya ng ang kanilang inn daw ang nagbibigay ng magandang serbisyo para sa lahat ng adventurers, ngunit nagmamadali si Sanrako at ayaw niya nang pakinggan pa ang sinasabi ng innkeeper na ito. Pagkatapos sinabi ng innkeeper na available ang room 2001 ay nagmadaling pumunta doon si Sanrako dahil meron na lang siyang natitirang 1 HP. Pagpasok sa kwarto ay napalukso ito sa kama upang hindi maabutan ng pagkaubos ng kanyang HP bago niya masave ang kanyang bagong respawn point. At laking tuwa niya dahil nagtagumpay siyang masave ang kanyang bagong respawn point upang hindi niya na kailangan bumalik ulit mula sa umpisa. Ngunit gumagana pa rin ang poison attack na kanyang natamo mula sa malaking ahas kaya namatay pa rin siya sa loob ng game. Dahil dito ay nakatanggap siya ng death penalty kung saan ay pansamantalang bumaba ang lahat ng kanyang stats. Na-auto-logged out siya sa larong ito dahil siya ay namatay, ngunit sinabi niya na buti na lang ay ang pagbaba ng stats ang naging penalty at hindi ang mawala ng mga items. Naisip niya ang player na tumulong sa kanya upang makapunta sa inn at nais niyang magpasalamat sa susunod na magkita ulit sila. Sa kanyang sunod na pag-login sa game, ang Sikandale ang pinakaunang town na napuntahan niya. Dito ay plano niyang bumili ng bagong maps, ilang mga recovery items at equipments. At kailangan niya rin ng bagong main weapon na mas maganda at mas matibay kaysa sa kanyang starting weapon na Mercenary Twin Blades. Nais niyang seryosohin ang larong ito at maging isang top player. Habang siya ay naglalakad at nangangarap, napansin siya ng ibang mga players sa kanyang paligid. Naisip nila na baka isang manyakis ang player na ito dahil ito ay walang suot na damit. Nakakatawa rin daw ang kanyang build dahil may suot itong bird mask. Naisip ni Sanrako na mukhang mas kailangan niyang bumili ng isusuot na damit. Nagtungo siya sa isang armor shop at bumili ng pinakamurang gear. Wala siyang pakialam sa stats ng gear na ito dahil gusto niya lamang na hindi isipin ng ibang players na isa siyang weirdo dahil siya'y nakahubad. Pagkatapos ay dumiretso siya sa isang weapon shop upang subukang ibenta ang napulot niyang Goblin Axe ngunit hindi ito binili ng may-ari ng shop dahil isa lamang daw itong basura. Tinignan ni Sanrako ang mga weapons na benta dito ngunit wala siyang nagustuhan dahil mas malayong mas maganda ang kanyang Vorpal Chopper kaysa sa mga weapons dito. Sinabi ng may-ari na tunay ngang mas maganda ang Vorpal Chopper ni Sanrako dahil ito ay medyo rare at sinabi rin ito na kung gusto niya ng mas magandang weapon kaysa sa mga benta dito ay pwede niyang gawan si Sanrako basta makapagbigay lamang siya ng mga materials na kailangan upang makagawa ng mas magandang weapon. Agad na nagtungo si Sanrako sa isang marshland na nasa pagitan ng Sikandale at Dardrema upang manguha ng mga materials. Sinimulan niyang magmina ng ore ngunit puro bato lang ang kanyang nakukuha.
Kailangan niya ng 5 hanggang 6 na piraso ng ore upang maging sapat para sa kanyang weapon, ngunit 2 pa lamang ang nakuha niya sa loob ng 30 minutes niyang pagmimina. Nakadagdag sa hirap ng pagmimina niya ang putik na kanyang tinatapakan, pati na rin ang kanyang nabiling palakol dahil masyado itong mabigat. Habang nagmimina si Sanrako ay may isang green na mudfrag ang lumapit sa kanya. Hindi ito pinansin ni Sanrako dahil focus siya sa kanyang pagmimina. Ngunit biglang tumalon ang palakang ito sa likuran ni Sanrako at nagtalsikan ang mga putik sa kanya. Sinabi ni Sanrako sa kanya na hindi niya na nga ito pinapansin dahil hindi ito umaatake, ngunit parang gusto ng palakang ito na maging isang material. Dahil sa inis ay binato ito ni Sanrako ng palakol at napagulong sa putikan ang palakang ito sa lakas ng impact. Dahan-daang nilapitan ito ni Sanrako. Ang gear na suot ni Sanrako ay gawa sa balat ng mudfrag at ito ay may slash resistance, kaya naisip ni Sanrako na maaaring may slash resistance din ang palakang ito, kaya mga weapons lang na walang talim gaya ng bat, pamalo at maso ang gagana. Kaya gagamitin niya ang kanyang Goblin Axe dahil meron itong mapurol na talim upang tapusin ang palakang ito. Sa paglapit niya sa mudfrag ay hirap na hirap siyang kumilos, hindi rin siya makatakbo dahil sa larong ito kapag ang isang player ay nasa putikan, magiging mabagal ang kanyang movement speed. Paglapit niya, hinampas niya lang ng isang beses at namatay agad ito at nakakuha siya ng material na mudfrag skin. Napansin niya na medyo dumarami na ang mga players na bumibisita sa marshland upang magmina ng mga materials at maaaring mas dumami pa ito dahil sa summer break. Kaya naisip niyang magmina ng maraming materials ngayon bago pa magkaroon ng agawan ng pwesto kapag masyado ng madaming players. Pagkatapos niyang magmina ay bumalik siya agad sa weapon shop upang ibigay ang mga ito sa may-ari upang magawa na siya ng bagong weapon. Napansin ng may-ari ng shop na may nakuhang marsh coffin fossil si Sanrako at sinabing pwede niyang gawan si Sanrako ng mas magandang weapon gamit ito. Ilang sandali ang lumipas at natapos ng gawin ng may-ari ang bagong weapon ni Sanrako. Ang weapon na ito ay ang Marsh Daggers. Meron itong skill effect na maliit lang ang mababawa sa durability nito kapag nakakapag-land ng critical hit, kaya bagay na bagay ito sa playstyle ni Sanrako. Pagkatapos ng kanilang usapan, binalaan ng may-ari si Sanrako na wag na siyang lalabas ng town dahil medyo gabi na at ganun lang ang suot niyang mga gears. Nagtanong si Sanrako kung bakit at sumagot naman ang may-ari na dahil may mga monsters sa labas na mas lumalakas kapag nasa dilim. Naintindihan naman ito ni Sanrako at sinabing mag-iingat siya. Ngunit gusto ni Sanrako na madagdagan ang kanyang level at masubukan ang kanyang bagong weapons, kaya pupunta pa rin ito sa labas upang mag-hunt ng monsters. Samantala, sa tulay papunta sa town ng Sikandel ay naroon si Ray. Nagtataka siya kung bakit hindi niya mahanap si Sanrako sa mga lugar para sa mga baguhang players. Inatake siya ng area boss na Ravenous Python, gumamit siya ng skill na Highest Threat, Enchant Hellflame at Apocalypse at sa isang iglap ay napatay niya agad ang malaking ahas. Naisip ni Ray na maaaring natalo na rin ni Sanrako ang ahas na ito at dumiretso na siya sa town ng Sikandale. Hindi kayang gawin ng baguhang player ang ganitong bagay, ngunit malaki ang tiwala niya na kayang-kaya itong gawin ni Sanrako. Sa paghahunt ni Sanrako ay may nakalaban siyang isang goblin na may pulang takip sa ulo. Ito ay isang red cap goblin. Nalaman ni Sanrako na totoo nga ang sinabi ng may-ari ng shop na may mga monsters na nagiging mas mapanganib sa gabi. Dahil ang goblin na ito ay malayong mas malakas kumpara sa goblin na nakalaban niya sa gubat, meron itong mataas na amount ng HP at marunong din itong dumiskarte sa pag-atake. At meron din itong abilidad na magtawag ng ibang mga kasama upang tulungan siyang makipaglaban, abilidad na dapat ay para lamang sa mga mahihinang monster. Naisip ni Sanrako na hindi niya kakayanin ang ganitong kadaming goblin dahil kahit sa isa pa lamang ay nahihirapan na siya, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob dahil ganito talaga ang gusto niyang maranasan sa isang game. Sumugod ang maraming goblin ngunit naiwasan lahat ni Sanrako ang kanilang atake. Sumugod ng may galak si Sanrako sa mga goblin dahil na-enjoy niya ang mga ganitong laban. Ngunit may malakas na puwersa ang biglang tumama na dahilan upang mamatay lahat ng goblin sa kanyang harapan. Hindi makapaniwala si Sanrako dahil isang napakalaking halimaw ang lumitaw. At nakita niya na ito ay ang Lycagon, the Night Slayer, isa itong unique monster. At dito magsisimula ang pakikipaglaban ni Sanrako sa isa sa mga pinakamalakas na monster sa Shangri-La Frontier.